nakakaaksaya, I wouldn't say nakakaaksaya, pero parang magtataka ka, kailangan ba talaga yan gastusin na ganyang kalaki? Yung taxpayers' money, imbis na mapunta, so yun nga, sa pagpapatayo ng mga infrastructure at saka magbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Kasi nakikinabang lang dyan sa 25 million per day na yan, yung Senado. Diba? Kasi yung sweldo, yung mga ginagastos dyan during the hearing, sino lang ang nandyan? So konti lang ang nakikinabang sa perang yon na 25 million per day. Sa linya po ng ating komunikasyon via Zoom ngayong umaga, si Ma'am Cora Guidote, isa pong ekonomista at investor relations specialist. Ma'am Cora, magandang umaga po sa inyo. Jade at Admar po muli ang inyong makakasama. Maraming salamat sa inyong oras. Good morning, Jade at Atmar. Natutulog pa ba kayo? Opo, nakakatulog naman po, Ma'am Cora. Pero ito, balik bansa na itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos nga ang kanyang 3 araw na working visit dyan po sa Singapore. Ano ho ba? Gaano ba kahalaga? O ano bang kahalagahan itong working visit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan sa Singapore, Ma'am Cora? Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nangyayari sa mga biyahe niya, kasi puro commitments lang nakukuha niya, wala naman talagang pumapasok na talagang investments, no? Maganda na bumabiyahe siya, pero hindi ko alam kung magkano ginagastos niya diyan kasi laging malaki ang delegation niya, no? So, maraming taxpayers money ang nagagamit para sa mga biyaheng ganyan. Pero ang nakita natin nung isang taon, bumagsak pa rin ang foreign direct investments. So wala pa rin talagang masyadong pumasok na kapital para mabigyan ng trabaho ang ating mga mamamayan. At nakita rin yan dahil tumataas ang unemployment rate. Kaya as of May, ang unemployment rate ay 2.4% at was it 2.4, 2.8%, mga ganyan. So, mga 2.4 million Filipinos pa rin ang walang trabaho hanggang ngayon. Opo, ayon sa Pangulo, Ma'am Cora, napagkasunduan nila ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong na palawakin yung bilateral trade, kooperasyon sa artificial intelligence, yung sa kalusugan naman po at sa social development. Gaano pa kahalaga itong bilateral trade na ito sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore? Bago niyan, ko-correct ko lang yung inflation rate, no? 4.8% Opo. pala. Ganyan. Anyway, so ah alam mo, maski gaano karaming incentives ang ibigay ng gobyerno, ang talagang ugat ng kawalan ng tiwala ng mga negosyante dito sa Pilipinas ay ang corruption o katiwalian. Kasi ah, napakalaki talaga nung leakage na nangyari the past years. No? So tapos walang napapanagot hanggang ngayon. So kumbaga, in terms of good governance, yung signals na pinapakita nila hindi malakas. So, maski anong klaseng incentives ang ibigay nila hanggat hindi na napupuksa, tama ba? Hanggang hindi napupuksa ang katiwalian, kasi from top yan hanggang barangay level, no? Matindi. Hindi mabibigyan ng talagang incentive ang mga foreign investors na talagang pumunta dito ng malakihan. Maaaring yung iba, mataas ang risk nila, ang risk tolerance nila for political risk, no? Kasi political risk ito eh. Isa pang worry ay ang succession issue, no? Kasi kagaya ngayon, nagkakaroon ng impeachment, no? Impeachment trial sa ating VP. At alam naman natin na ang pinakamalakas na kandidato, kasi in-announce na niya magkakandidato siya sa 2028. Siya yung pinakamalakas ngayon, pero gusto siyang tanggalin, ano? Kasi pag na-impeach siya, hindi siya pwedeng tumakbo ulit. Yun ang pagkakaintindi ko, no? Opo. So, gusto siyang tanggalin sa political scene. So, isa pa yung concern kasi yung succession issue hindi malinaw ngayon. So, kung ma-impeach siya, hindi na siya makakatakbo. So, sino yung susunod? Kasi ang lahat ng mga iba pang parang nagpapa or nagsasabi na gusto nilang tumakbo, mabababa ang mga ratings, no?
At isa pa, ang trust rating ni Presidente ay -27. So kung maski mag-endorse siya ng mga successor, hindi, kumbaga hindi tatanggapin ng karamihan na Pilipino yung kanyang i-endorso. So, yan ang isa sa pinaka-concern ngayon, yung succession issue. Kaya mataas pa rin ang political risk. Kaya mahirap pa rin na magtiwala ang mga investors dito sa Pilipinas dahil dyan. Opo. Pero Ma'am Cora, usually ba kapag ang marami pong mga investment pledges, gaano ho gaano ilang porsyento po usually yung pumapasok na mga investment pledges na realize itong from this investment pledges mula sa biyahe ng Pangulo, mula pa siguro sa simula hanggang ngayon? You mean simula ni Presidente Bongbong? Yes po. Parang bumababa yung commitment, yung ano, no, yung actual investments. Kasi maring nagko-commit sila pero yung realization, yung mga realized investments, hindi ganun, kumbaga bumababa at nakikita yan sa yung foreign direct investments na minomonitor ng Bangko Sentral. Kaya nga, January to April yata, down by 17%. 'Di ba? Yung foreign direct investments. Kahit na sinasabi niya, nag-pledge ang Japan, nag-pledge ang US, or whatever, pero hindi yan nare-realize. Kasi pledge lang yun eh. Ang katotohanan kasi, apart from political risk, pag nandito na sila, minsan mabagal ang pagbibigay ng permits, tapos kailangan na may mga padulas, no? Depende kung anong barangay ang papasukin mo kasi hindi lahat ng LGUs matino. In fact, mabibilang mo lang talaga yung matitinong LGUs, di ba? So, pag nandun na sila sa ground level, okay, minsan nabubulilyaso kasi nga nandiyan ang corruption, nandiyan ang mabagal ang pag-release ng permits, o kaya if ever may permits na hindi pa rin natutuloy kasi may additional requirements. Yung kumbaga yung bureaucratic red tape ay napaka talamak sa buong Pilipinas yan. Opo, opo. At syempre, ano bang tawag mo doon sa mga pahayag ng Pangulo, reports ng Malacanang na dahil dito sa pagbisita, itong working visit ng Pangulo, maraming trabaho ang mabubuo, parang ganun po yung pinapakita sa ating mga kababayan. Ilang beses ko nang sinabi na mahilig mambudol ang presidente natin. Sasabihin niya yung gustong marinig ng mga tao, di ba? Sinasabi niya, tataas ang GDP ng 6%, 2.8% lang ngayon. Ang bigas babagsak to 20 pesos per kilo. Never bumagsak yan on a nationwide scale. Kasi talagang hindi pwede, no? Talagang babaratin mo naman yung mga farmers na mawawala naman ng kabuhayan. Marami siyang mga sinasabi, kagaya niya, yung mga pledges na hindi naman nangyayari kasi yung foreign direct investments, bagsak pa rin. Ang unemployment, tumataas. Underemployment, mataas. So, tapos inflation mo, 6.8%, pinakamataas sa Asia. Ang kuryente, pinakamataas sa Asia. So, nasaan manggagaling yung kumpiyansa? Diba? So, kaya ang hirap paniwalaan maski anong sabihin niya ngayon kasi marami sa sinasabi niya hindi nagkakatotoo. Opo, at meron ding bagong anunsyo na ito ngang palalawakin pa yung pamimigay ng cash assistance sa ilalim nga ng Uplift program, Ma'am Cora. Ang sinasabi po ng mga advisor ng Pangulo, nasa upper middle income na tayo. Pero ano bang ibig sabihin nito? Na ito yung pamimigay ng mga ayuda ay pinapalawak pa kung upper middle income na ang ating bansa? Hindi nga ayuda ang kailangan trabaho. Dapat magbigay sila ng trabaho. So kumbaga, dapat yung perang yan, imbis na karamihan dyan gamitin sa ayuda, maggawa sila ng mga investments, no? Kunwari, infrastructure investments, para magkaroon ng trabaho yung mga tao. Kasi ang infrastructure, maraming ini-employ yan eh. Kunwari, yung railway system na nilipat yung pera, imbis na ituloy yung railway project at saka yung ano nga ba yun, yung subway project dito sa Luzon, yung railway project sa Mindanao, Vismin yun. So, hindi nila tinuloy, linipat yung pera
para pambigay ng ayuda. Parang mali naman yata yun kasi ang mangyayari, imbis na masustain yung income, di ba? Kasi pag trabaho binigay mo, tatagal yung pera kasi every month may nakukuha yung mga empleyado. Kung ayuda, isa, 2 buwan, ubus na yan. So malaking aksaya yan ng government funds. Kumbaga, okay, you're giving it to the people pero hindi productive yung pera yun. Kasi unang-una yung ayuda, after 2 months, wala na. Tapos yung project hindi natutuloy which is supposed to serve the interest of the general public, di ba? So parang nasasayang talaga yung taxes na binabayad natin. Kasi pang maiksing panahon lang yung sineserbisyo niya imbis na pang matagalan. Opo, yung problema nga walang mag-i-invest, walang mga infrastructure projects tayo ngayon, kaya wala tayong trabaho at Yeah. Ma'am Cora. At isa pa sa ayuda, napakataas ng leakage dyan. 'Di ba sinabi dati ni Mayor yung sa Baguio, Magalong, Mayor sabi Magalong. Mayor Magalong, sabi niya, 'di ba, may 30-30 scheme, may 777 scheme, ganyan. Kasi yung leakage, kumbaga, bago dumating sa mga tao, nabibigyan yung congressman, nabibigyan yung barangay chairman. So yun, marami nakikinabang bago dumating sa tao mismo. Kaya hindi malawakan talaga ang natutulungan yung mga ayudang yan. Opo. Ma'am Cora, bago ko lang ipasok kay partner Admar, issue ho ba sa inyo yung paglalabas ng bansa, yung timing, baga issue sa inyo yung timing ng paglalabas ng bansa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., itong pagdedeklara ng mga cash assistance at dagdag sa sahod na may kaugnayan dito sa darating po niyang State of the Nation address, Ma'am Cora? Maaari, may posibilidad na gano'n kasi alam niyang negative ang kanyang net trust rating at negative din ang kanyang net approval or satisfaction rating. So bago mag-SONA, kailangan niya mag-double time para mapa-improve ang kanyang imahe. Pero kung ganun kalalim yung pinanggagalingan, medyo mahihirapan na siya kasi nang una wala ngang trabaho yung mga tao. So kung kumakalamang tiyan mo, paano mo papalitan ang pananaw mo sa pamahalaan ngayon? Ma'am Cora, magandang umaga. Si Admar po ito. Di ko lang alam kung Ay, napag-aralan niyo po yung panibagong kontrobersya na babasa natin sa social media, yung Paxilica, na maraming mga offer, maraming mga naririnig tayong magaganda daw na maidudulot sa ating bansa. Kaso may mga katanungan doon sa transparency, baka sa kabuuan, lugi tayo, lalo na resources ng Pilipinas ang gagamitin. balita, yan ba yung sa Clark? Opo. Balita ko diyan na yung sa mga sources ko, walang nagbibigay ng proposal. Kasi nga magulo yung policies, no? So hindi nila maintindihan kung anong gusto ng gobyerno at saka ng Clark Development Corporation. So parang yung mga gustong pumunta doon, maatras. So, yan ang balita ko. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero yun nga, malakas ang pagdududa ng mga tao ngayon dyan sa sinasabing proyektong yan. Opo, sa panahon po ng kasalukuyang administrasyon, mas lalo po bang tumataas yung agwat sa pagitan po ng mga mayayaman at mga masa? Oo. Oo, di ba yung self-rated survey ng SWS, self-rated poverty survey nila, parang nandun yung sinasabi na 52% ng mga Pilipino ay rinirate nila yung sarili nila na mahirap sila. So kumbaga kasi nga habang walang trabaho, tumataas ang inflation, syempre lalong naghihirap ang mga tao, hindi sila makasave, walang savings. Maski sabihin mo may trabaho ka pero ang underemployment mo ay 12 to 15%, no? Ibig sabihin yan, karamihan, mga 8 million, tama ba? Mga 8 million o 6 million na na Pilipino ay tumatanggap ng below minimum wage. So kung ganyan, anong maiipon mo na pera, no? Lahat ng kinikita mo, talagang mabilis lumabas 'yan. So, talagang mas malaki ngayon yung mas dumadami ang mahihirap kesa sa mayaman. Kasi there's now more concentration of wealth dahil nga sa corruption. Ibig sabihin yan yung
taxpayers' money, imbis na mapunta yan sa mas maraming tao, napupunta sa mga kawatan. So sila yung talagang mas yumayaman. So yung agwat mo between the rich and the poor, lumalawak yan. Yung middle income mo, lumiliit. So kaya yung sinasabi ng anong tawag dito, ng World Bank na upper middle class, ano lang yan, number lang yan, parang average lang na walang breakdown, no? Hindi nila bini-breakdown yung upper, middle, and low income classes. Kung ano na yung estado ng mga yon. So ang makikita natin ngayon, lumiliit yung middle income, tumadami yung lower income, tapos yung higher income tumataas din. So nagkakaroon ng malaking agwat yun. So kumbaga, malaking factor din dahil hindi naman talaga sinorvey kung ilan talaga yung nasa middle Oo. income na. Dahil sa yung mga mayayaman, tumaas pa yung kanilang mga kita. Maaring ito yung nakahata kung bakit tayo nandito sa level batay sa sinasabi ng World Bank. Hindi sa mataas ang kita nila, pero yung corruption matindi. So, baga hindi honest yung pagkukuha nila yung pag-earn nila ng pera, no. Yun yung nakakalungkot doon kasi yung mga honest workers mabababa ang kinikita, whereas yung mga dishonest officials, yan ang kumakalap ng malalaking amounts of money. Kaya yung maleta issue naging malaking issue yan sa Congress o sa Senate na hindi nila tinutuloy ang investigasyon dyan kahit na napakaraming witness na gustong tumistigo. Opo. Ma'am, dito naman po tayo sa nangyayaring impeachment. Bilang sa perspektibo niyo po bilang ekonomista, kasi maraming nagsasabi na ito, yet to ano pa to ha, yung conclusion nito kung meron bang mga ginamit na mali ang presidente na pera mula sa taong bayan. Pero kung susumahin yung mga sinasabi nilang involved na halaga ng pera, tapos yung sinasabing gastos din para sa pag-i-implement nitong impeachment trial na parang mas malaki pa ata imbis na kumpara doon sa involved na money. Ano po ang pananaw niyo po dito, Ma'am Cora? Actually, may pros and cons yan, no? Kasi yung impeachment, yung pro niyan ay nabibigyan ngayon ng boses ang vice presidente na matagal na nilang gustong tanggalin dyan. So 2 years na yung impeachment process na yan. Yung una, hindi natuloy, no? So kumbaga, nung time na yun, hindi pa rin nakapagsalita ng mahusay ang ating vice presidente kasi gusto niya, magbibigay siya ng defense niya pag sa korte na lang talaga. So tahimik siya most of the time. Ikalawa ay yung con naman, yung negative implication nito, yung sinabi ko kanina na malabo ang succession issue kasi gustong tanggalin ng ating Pangulo at ng Congress at Senate yung ikalawang Pangulo. Siya yung pinaka-popular ngayon, di ba? So magtataka kayo, napakataas ng trust rating ng ating vice presidente kumpara sa ating pangulo, pero siya ngayon yung tinutugis sa impeachment na yan. Ikalawa, yung ginagastos nilang pera, I heard it's about 25 million pesos per day just on the impeachment trial. Kung tatagal yan ng tatagal, napakalaking gastos ang naaaksaya. I wouldn't say naaaksaya, pero parang magtataka ka, kailangan ba talaga yan gastusin na ganyang kalaki yung taxpayers' money, imbis na mapunta yun nga sa pagpapatayo ng mga infrastructure at saka magbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Kasi nakikinabang lang dyan sa 25 million per day na yan, yung Senado. Diba? Kasi yung sweldo, yung mga ginagastos dyan during the hearing, sino lang ang nandyan? So konti lang ang nakikinabang sa perang yon na 25 million per day. Opo, dito po sa epekto nga ng impeachment po, ma'am, ito po ba ay wala po bang bansa sa buong mundo na may matatag na ekonomiya na hindi maapektuhan ng kanilang economy po
kapag merong nangyaring kagaya nitong mga isyung kinakaharap ng Pilipinas? Pakiklaro lang yung Opo, question mo, kumbaga Mark. halimbawa may isang matatag na bansa, yung ekonomiya, tapos may biglang kagaya sa Pilipinas na nagkaroon ng sigalot sa mundo ng politika, nagkaroon ng impeachment laban sa ikalawang pinakamataas na pangulo, talagang maapektuhan ang ekonomiya kahit gaano pa katatag yan. Actually, binabantayan ko nun yung kay President Trump, no? Kasi bago siya naging presidente for the second term, marami rin siyang pinagdaanan na impeachment at saka maraming kaso na final against him. Parang parehong-pareho nga yung track nila ni Sara Duterte kasi ganun din ang ginagawa sa kanya ng mga kalaban niya. Kung anong ginawa ng Democrats kay President Trump, yun ang ginagawa ngayon kay Vice President Duterte, no? So, makikita mo no, nanghina rin talaga yung ekonomiya ng US kasi maraming kawatan sa Democrats eh. So, yung leakage napakalaki kaya mabuti na lang malakas ang loob nitong si President Trump. Nakaya niya na ma-overcome lahat ng mga challenges. 'Di ba, inattempt pa siyang ma-assassinate at by God's grace hindi siya tinamaan sa ulo no kundi sa tenga lang. So lahat ng pwedeng gawin para tanggalin siya dun sa pagkakandidato niya na presidente, nangyari yun. Pero nanghina rin yung US economy at that time. Opo, and ang relasyon natin with other countries po ba, parang aabot ba yun sa punto na, saglit lang, may gulo pa kayo, parang hindi best na maglagak talaga ng puhunan dyan. Kahit yung mga BFF natin ng mga bansa dati, magkakaroon talaga ng agam-agam po yan, ma'am, or aantay na lang talaga na mag-stabilize po lahat. Actually, I think 2024 or 2025 ba yun? Nagsabi yung South Korea na hindi muna sila either magpapahiram or mag-invest dito sa Pilipinas on a bilateral basis dahil nga sa nakikita nilang nakakabahalang corruption. No? So, affected talaga yung foreign relations. Yung China, ang laki ng binaba ng tourism from China, no? Kasi dati sila yung pinakamalaking tourist arrivals, no? Gagaling sa China. So, affected talaga kasi iba-iba yung mga signals na binibigay. Ngayon, I think ang isang challenge sa ating gobyerno ay yung pronouncement ng Amerika tungkol sa ICC kasi sabi ng Amerika, talagang tatanggalin namin yung ICC na yan kasi talagang nakikialam yan sa soberanya ng mga bansa, no? So, at naramdaman natin yan dito kasi yung mga public officials natin na dapat dito sila litisin, tama ba yung Tagalog ko? Opo. Litisin, doon sila sa ICC dinadala, no? Basta opposition ng pamahalaan ngayon, parang doon yung tinatapon yung mga ayaw nilang mga politiko, yung mga political oppositionist nila. So, hindi natin alam kung anong magiging posisyon dyan ng Pangulong Marcos kasi ipit siya ngayon dahil yung relationship niya sa US ay much a challenge. Alam naman natin na amboy talaga yan si Pangulong Marcos. Opo, ano pong masasabi niyo naman po dito sa mga pahayag ng ilan sa mga opisyal ng ating gobyerno, lalo na doon sa mga pagbisita ng mga embahada ng ibang bansa? Sabi na ako, magbanggit na ako ng kaugnay dito sa Chinese Embassy, may parang babala yung isang opisyal ng gobyerno na parang pag bumisita, mag-ingat kayo pag bumisita sa inyong mga LGU. May mga ganyan na mga babala kasi daw, minsan daw binisita yung Batanes, nagkaroon na ng issue din, no? Nang nagkaroon ng yung mga scholar na sinasabi, parte ang Batanes sa China or sa Taiwan. Yung mga ganito pong mga usapin po, ma'am, na for sure, direkta talaga ito sa ibang bansa. Yung bansa pa, isang mayabong na bansa na maraming mga kaibigan ng mga bansa din at napapakinabangan nila. Tayo, ganito yung sitwasyon ng ating bansa, meron pang
nagsuso ng gap. Hirap na nga yung ating bansa sa kasalukuyan. Ganito pa yung maririnig natin sa ating mga opisyal. Actually, malaki na yung nawalang opportunity sa atin, lalo na pagdating sa China, no? Kasi yung Silk Road project nila, wala nang Pilipinas sa radar screen nila, no? Kumbaga, low priority ngayon ng Pilipinas. In fact, yung Silk Road project na yun, talagang wala ang Pilipinas doon. Napabayaan talaga yan. So, malaking bagay sana yan pagdating sa trade relations natin sa China. Ang China, isa sa actually hindi sa isa, siya talaga yung pinakamalaking trade relations partner or trade partner natin, no, sa pagdating sa business. Kaya makikita mo na napakaraming mixed signals ang pinapadala ng ating Pangulo. Kaya pati yung embahada ng China, hindi alam kung paano usap sa Pilipinas, no? Kasi on one hand, gusto nilang pumunta ang China dito. On the other hand, tinutulig sana naman ng ating defense secretary, kaya tuloy nawalan siya ng visa sa China. Kumbaga tinanggalan siya ng abilidad na makapunta sa China. At saka parang persona non grata siya, pati ang kanyang pamilya, di ba? So, doon pa lang, makikita mo, malakas na signal yon na napipiko ng China sa ginagawa ng ating pamahalaan ngayon. Opo, ma'am. Balikan ko lang yung issue doon sa ICC, no, na mariing kinundin na at gagawa talaga ng hakbang ang Estados Unidos laban dito sa ICC at doon sa makikibahagi, makikipag-cooperate pa rin dito sa ICC, no? May pahayag po ang gobyerno natin na dito na sabi nga ni Claire Castro na yung mga polisiya daw ng Estados Unidos are not within sa government control. Kapansin-pansin po ba na naging selective ang Pilipinas sa pagsusunod sa mga polisiya ng Amerika sa kung ano lang ang sa tingin ng kasalukuyang administrasyon na magagamit nila? Kasi naalala ko tuloy nung bumisita ang Pangulo po sa Russia na pag-uusapan nga yung pag-aangkat natin ng langis mula sa Russia. Pero may mga konsiderasyon at alam naman natin may mga sanction-sanction yung US, Russia, mga ganyang usapin. Pero pagdating dito, saglit lang. May mga ganyan. Pero pagdating doon, may ikukonsidera. Parang nakikita mo rin ba na selective kung ano lang yung tingin na maganda para sa kanilang interes, yun lang yung susundin? Ang tingin ko, kasi walang vision ng government na to, no? Kaya everything is a reaction to them. So pag may nangyari sa ibang bansa, nagre-react lang. Kaya yung sa oil crisis, tsaka lang siya pumunta sa Russia, dapat noon pa, di ba? Dapat no, bago pa magkaroon ng crisis, tinitingnan niya kung saan, kung paano patatagin ang oil price dito sa Pilipinas. Kung kaya noon pa lang dapat nagba-bilateral talks na siya dun sa ibang producers ng langis. Hindi lang dahil nagkaroon ng krisis ng langis, tsaka lang siya pupunta. Ganon din yung nangyari dito sa ICC. Kumbaga wala silang foresight. Ganyan. So, hindi nila nakita. Kasi noon pa naman bago pa naging presidente si Trump nung second term, no? Maski nung first term pa lang niya, galit na yan talaga sa ICC. So, parang hindi nila nakonsidera yan nung pinadala nila si FPRD dyan sa The Hague, no? Kaya kumbaga ngayon, hindi nila alam kung paano sila magre-react. Nung umpisa sabi ni Claire Castro, hindi tayo ma-affect dyan. Tapos ngayon, nag-iba na yung ihip ng hangin. Sabi niya, parang rene-review na ng ating Foreign Affairs Department yung maring implication ng sinasabi ng US. Kasi talagang galit na galit yan si Trump sa ICC dahil pinapahuli siya niyan eh. Ganun din naman sa Russia, si Putin pinapahuli rin ng ICC. Huli na lamang po, ma'am, muling sumiklab po ang gulo dyan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Alam naman natin yung unang bugso, grabe yung epekto niyan sa Pilipinas, maaring or makikita ba natin na babalik ulit tayo doon sa problemang kinaharap natin una? Kaya nga matagal ko nang sinasabi na kailangan handa tayo kasi gaya niyan,
parang nakatuon lagi yung attention ngayon ng gobyerno sa impeachment. Wala na sa economic items, no, na kailangan talaga. At nung ko pa sinasabi na ang Iran ay napakahirap kausap kasi binibreak talaga nila yung mga promises nila. So hindi pa tapos ang krisis dyan. So maaaring bumababa tapos aakyat. Kumbaga may volatility yung oil, yung crude oil price, no. So hangga't hindi pa nare-resolve yan, dapat handa ang gobyerno natin na i-address yung inflation, yung baba ng presyo ng gasolina kasi sa Asia tayo yung pinakamataas ng inflation. Kumbaga yung iba nasa less than 2% or less than 3%. Tayo nasa 6.8%. So anong plano nila para hindi maging volatile yung presyo ng gasolina kasi talagang hindi lang disincentive yan sa mga Pilipino kundi pati sa mga investors kasi ba't sila pupunta dito ang taas ng gasolina, ang taas ng diesel, di ba? So doon na lang sila sa ibang bansa. Opo. Ma'am Cora, huling issue na lamang dahil nga ay opisyal ng naibenta ng gobyerno itong buong palapag ng The Atrium Makati kung na-monitor po ninyo ito sa isang pribadong developer sa halagang 1 bilyong piso. Gaano ho ba kahalaga itong ganito pong pagbebenta ng mga government assets sa pribadong sektor, Ma'am Cora? Nakakabahala nga yan kasi panay ang benta nila. Imbis na mag-bid sila ng project, nagbi-bid sila ng asset sale. So parang nagkukumahog sila ngayon mag-raise ng cash. Kasi wala silang makuha sa unprogrammed funds ngayon di ba? Negative yung unprogrammed funds nila. Hindi kagaya noon na madaling maglipat from program to unprogrammed kasi walang nag-monitor. Pero buhat nung nagkaroon ng skandalo dahil dyan sa corruption na yan, medyo nahihirapan sila ngayon humanap ng pera para punuin ang revenues ng government, no? I think yung collection ng government medyo mabagal din. So, ngayon nagkukumahog sila maghanap ng cash. Kasi malaki na rin ang utang natin, paano pagbayad ng utang. I think yung binabayaran, yung tax collection natin, about 60% of that napupunta lang sa pagbayad ng utang. So, ang gagawin nila, i-roll over lang yung principal, tapos yung dagdag na deficit, uutangin na naman nila, kaya lalaki ng lalaki yung utang natin. So, hanggat nahihirapan silang mag-collect ng taxes at saka ng fees, maghahanap sila ng ibang paraan para makahanap ng cash, para mapuno yung ating revenue collection at saka para, kasi malapit na rin ang eleksyon. So maghahanap talaga sila ng pera para mangampanya. Opo. Tama ho ba yung ganitong yung pamahalaan, binebenta po nila itong mga hindi pa nagagamit na mga ari-arian para mapondohan nga yung mga priority programs? Kung nakaprograma yan, di okay lang. Pero kung hindi naman nakaprograma, kasi ngayon lang natin naririnig yung mga plano nila na magbenta. Actually, hindi nga natin narinig. Basta maririnig mo na lang, nabenta na pala yung mga assets na yun, di ba? So, hindi natin alam kung nakaprograma talaga yung pag-sell ng assets na yun. So, yan ang medyo pinagtatakahan ng maraming tao. Opo. Pero ano ba dapat gamitin o gawin upang matiyak na transparent na itong at kapakipakinabang sa publiko nga itong mga ganitong ginagawa po ng gobyerno? Normally kasi nga, dapat nakaprogram lahat, di ba? Kaya may National Expenditure Program, meron ka ring revenue target. So yung revenues mo, saan mo kukunin yan? May taxes, may asset sale, merong fees, customs fees, merong ganyan. So yung sa asset sale, dapat nakaprograma rin yan. At saka, dapat transparent kung saan gagamitin yung pera. So ngayon, hindi nila sinasabi kung ano yung mga assets na binibenta or ibebenta at kung saan gagamitin yung perang yun. Yan ang hindi klaro. Opo. Pero usually kapag maayos naman ang pagpapatupad ng baga magiging agresibo ka sa pagpa-privatize, epektibong strategy po ito sa pananalapi po natin, Ma'am Cora.
Depende kasi kung strategic yung asset sale, no. Kunwari talagang hindi naman kailangan ng gobyerno, okay lang 'yan. Pero saan nga gagamitin yung pera? In the past meron kang asset privatization department or council, whatever. At klaro kung anong plano nila in terms of asset disposal, no. So ngayon parang bara-bara ganyan. Kasi last year makikita mo wala namang ganyan, 'di ba? Mm-mm. Kasi last year medyo maluwag pa yung yung budget, malaki pa yung unprogrammed. Pero this year medyo nabawasan talaga yung ability nila para mag-create ng unprogrammed funds. So ngayon nagkukumahog sila kung saan sila kukuha ng additional funds, no? Oo. So yan ang nakikita ko kung bakit biglang nagkaroon ng series of asset sales ang gobyerno. Oo, para bang mahahalin tulad mo yan sa isang pamilya na o sa isang tao na nagsasangla na ng mga gamit dahil wala nang pambayad. Oo, ganun. Mm-mm. Oo. Kasi either mangutang sila o magbenta nga sila ng mga assets. Ganyan kasi medyo may pagka-desperado na yung tayo ng kanilang pondo, yung kanilang budget, no. Opo. So pag maganda pakinggan pero may masamang epekto o baga negatibong epekto naman. Oo, may negatibong epekto sa perception, no, ng mga tao kasi unang-una walang transparency at second yun nga, it adds to the distrust ng hindi lang ng taong Pilipino kundi yung mga dayuhan, mga foreigners at mga investors. Opo. Siguro, Ma'am Cora, yung mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan na ngayon nanonood po at nakikinig sa inyo sa mga oras na ito. Oh, so ngayon palapit na ang SONA ng presidente, lahat ng pwedeng gawin niya para maging positive ang kanyang rating o kaya ang pananaw sa kanya ay gagawin niya, no? Pero puro salita lang 'yan. So mag-ingat tayo kung anong gusto niyong paniwalaan, magsaliksik kayo para hindi kayo nabubudol ng ating pamahalaan ngayon kasi napakarami nilang promises na in the past nakita naman natin na yung mga pangako nila yung lahat napapako. So hindi natutuloy. So hanggang ngayon humihingi ako ng reform. Dapat yan ang hingi natin na malaking pagbabago at talagang dapat kung anong sinasabi, yan ang gagawin. Alright. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po sa inyo. Thank you, Jade at Admar. Ayun po mga Have a nice day. Have a nice day po. Si Ma'am Cora Guidote, ang isa pong ekonomista at investor relations specialist ang ating pong nakasama. Napakinggan po ngayong umaga.